Titila rin ang unos ng iyong buhay. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdinilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 4, verses 35 to 41, and I read it for you. On that day, when evening had come, he said to them, "Let us go across to the other side." And leaving the crowd behind, they took him with them in the boat just as he was. Other boats were with him. A great gale arose, and the waves beat into the boat, so that the boat was already being swamped. But he was in the stern, asleep on the cushion. And they woke him up and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" He woke up and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." Then the wind ceased and there was a dead calm. He said to them, "Why are you afraid? Have you still no faith?" And they were filled with great awe and said to one another, "Who then is this, that even the wind and the sea obey him?" Sa tuwing kayo po ay natatakot, ano po ang inyong ginagawa? Ano po ang inyong response sa takot na inyong kinakaharap? Sa tuwing kayo po ay may pinagdadaanan o kaya may problema. Sa ating pong binasang ebanghelyo, napakinggan po natin kung papaanong naging takot ang mga alagad dahil mayroong unos, malakas ang hangin, ang mga matataas na alon ay nilulubog na ang kanilang sinasakyang bangka. Sila ay takot, nagsisigaw, naroon ang Panginoong Hesukristo natutulog. Napakasarap ng tulog. Kagaya ng mga alagad, kapag sila ay takot, tayo po kapag takot may maaring dalawang response tayong ginagawa. Una, flight. Tayo po ay tumatakas sa takot, sa problema. Ayaw natin kaharapin ang problema minsan sa ating buhay. Pilit natin itong pinagtatakpan, tinatago o nililihis ang ating atensyon. Flight. O maari namang fight. Ating pong kinakaharap ang problema. Matapang nating inuusong ang anumang pinagdadaanan natin sa buhay. Kinakaharap natin. Hindi natin tinatalikuran ang ating takot. Fight. Pero mayroon pong pangatlong response na hinihingi sa atin ng Diyos sa tuwing tayo po ay natatakot o nasa harapan ng mga napakataas na alon ng buhay at napakatinding hangin na bumabayo sa ating pagkatao. Pakinggan po natin ang binasa natin kanina. At sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad, He said to them, "Why are you afraid? Bakit kayo takot na takot? Have you still no faith?" Wala ba kayong pananampalataya? Ang iba kapag sila natatakot, flight. Ang iba naman, fight. Pero ang hinihingi po sa atin ni Jesus sa ating binasang ebanghelyo, kapag daw po tayo ay nasa harapan ng takot, we need faith, pananampalataya. Kasama natin si Jesus sa paglalakbay natin sa buhay. Nasa bangka ang Panginoon, nasa buhay natin si Jesus. Kailangan lamang po natin ay tawagin ang kanyang pangalan katulad ng ginawa ng mga alagad ng kanila itong ginising at tinawag. Si Jesus ay nariyan, hindi nangiiwan. Si Jesus ay kasama natin, higit lalo sa mga panahon na tayo'y takot na takot sa buhay. May pag-asa sapagkat titila ang unos sa ating buhay. Kasama natin si Jesus. Manalangin po tayo. Panginoong Hesukristo, bigyan niyo po kami ng isang malalim na pananampalataya sa iyo. Sa harapan ng pagsubok at takot, nawa maalala namin na nariyan ka. Ililigtas mo kami. Amen.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.